Assalamualaikum mga kapatid. Isa sa mga dahilan kung bakit ayaw ko magpa-convert to Christian. Una, ang pangalan ng Diyos. Sorry sa mga ka-relative kong Kristiyano at mga kaibigan ko at kaklase kong mga Kristiyano, for all respect lang, di ko kayang tanggapin na ang pangalan ng Diyos ay Jesus. Trending po ngayon mga kapatid yung video po ni Pastor Ed Lapis na sinasabi niyang si Yahweh at God the Father ni Jesus ay magkaiba. Na sinasabi niyang si Yahweh ay kadiliman at si Jesus ay light. Na si Yahweh ay panay judgment, parusa, kamatayan, samantalang si Jesus ay pagmamahal. Unang-una po sa lahat, si Pastor Ed Lapis po ay isa sa mga tinitingala kong preachers kasi punong-puno ng karunungan po ang kanyang mga itinuturo. Or Yahoo at Jehovah at saka ako nga, Ama, Papa God, Papa Jesus or Kibuloy. Ano ba talagang pangalan ng Diyos? Kahit kayo mga kapatid, pinagdidebatihan nyo ang pangunahing doktrina ng pananampalataya nyo. May nagsabi ng Diyos ay isa at may nagsabi ay dalawa. At may Diyos na tatlo. Ang Diyos ay marami. Ayon kay Eli Soriano. Panoorin natin ang video na to. Na isa lang ang Diyos. Pakinggan nyo na mabuti kayo mabasa kung marami o dalawa ha. Isa lang. Sige po, sige po. Okay. Deuteronomy 6:4 ang sitas ko. Okay? Pakinggan nyo kung mayroong dalawa o marami kayong marinig. Ito. Dinggin nyo kasi makinig kayo. Sige, sige. Dinggin mo, Israel. Ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Panginoon yun! Panginoon! Ako naman ang babasa! Panginoon ang babasa! Kanina po! Panginoon ang babasa! Kanina po! Oh, kami babasa! Kami babasa! Panginoon ang babasa! Oh, ako naman ang babasa! Gusto na sino? Gusto Soriano! Panginoon ang babasa! Kainit! Si Kain naman ang babasa! Tinatanggap mo ba yung aking binasa na may lamang isang Diyos? Hindi, basta ko sila ang nabasa isang Panginoon. Ang usapan, isang Diyos sa isang talata, isang Diyos sila naman. Sige. Maraming Diyos. Ako naman ang babasa. Kainit. Pakinggan natin ang babasahin ni Kain. Pero babasahin ko uli yung binasa niya para wag kayong maligaw bago ako bumasa. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Ang usapan, babasahin niya, isang Diyos. Ang binasa niya, isang Panginoon. Ako babasa. Eto, babasa ako. Bagamat mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o maging sa lupa, gaya ng may maraming mga Diyos. Hindi pa ako tapos, may kadugtong pa. Sapagkat, bagamat mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o maging sa lupa, gaya ng may maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon. Okay. Ito po. Panalo po. Dinideklara ko. Bilang moderator, ang dinideklara ko na nagwagi sa exposition debate nito ay si Ginoo. Puro mga Kristiyano ay nakikipagdebate. Ngayon, paano kami aanib sa Kristiyano kung kayo di alam ang pangalan ng Diyos? Walang letter J sa Hebrew alphabet sa Rome. Especially sa England. Ang unang bansa na nagkaroon ng letter J ay ang Fransya. Ang pangalawa, ang bansa na nagkaroon ng letter J ay ang sumakop sa atin ang Espanyol. Ngayon, ginamit nila ang letter J sa Juan, Jose, Jesus, Jacob at etc. Ang English ay nanghiram sila ng Fraon 1630 lang. Yehoshua ang pangalan ni Jesus. Allahu Akbar. Walang sinumang Muslim na pinagdidebatihan kung sino ang pangalan ng Diyos. There's only one God. It's Allah. Walang ibang Diyos. Only one God. I believe in one God. Allah. Period. Only one God ako. Diyos namin. Kami ay nagkakaisa sa patungkol sa sino ang Diyos namin. Paano natin makilala ang tunay na Diyos? Una, ang tunay na Diyos ay nag-iisa at wala siyang katambal. Hindi dumarami, hindi nanganganak, at hindi ipinanganak. Ang tunay na Diyos ay tagapaglikha at hindi nilikha.
Ang tunay na Diyos ay malayo sa mga pagsasalarawan ng mga nilikha at hindi siya maaaring makita dito sa mundo. Ang tunay na Diyos ay walang wakas, walang kamatayan, hindi nagbabago, hindi naglalaho, at hindi nagkakatawan ng kanyang mga nilikha tulad ng mga baka o ano pa dyan. Ang tunay na Diyos ay nanatili sa kanyang katayuan at sarili. Walang pangangailangan sa kanyang mga nilikha ay hindi niya sila kailangan. Wala siyang ama, ina, at wala siyang asawa at anak. Hindi siya nangangailangan ng pagkain, inumin, hindi siya nangangailangan ng tulong mula kanino man, bagkus ang nilalang ang nilikha ang may pangailangan sa kanya. Ang tunay na Diyos ay bukod tangi sa kanyang mga katangian na Diyos. Siya ang pinakadakila, walang kapintasan at walang nagmamay-ari ng napakagandang katangian. Walang maaaring tumambal at tumulad sa kanya kahit isa man sa kanyang mga nilikha. Wala siya